yes, they're open for public scrutiny, pero unfortunately for Christopher Min, alam din nila ang batas. May hangganan ang pwede mong pakialaman sa buhay ng isang tao kahit public figure pa yan. Tingin ko, nasanay din na yung mga taong umaabuso, kumbaga hindi sila takot kasi hindi naman nagdedemanda yung mga artista eh. Okay, so makalipas nga ng ilang araw ay eto na naman at nakasuhan na naman ang ating buting Christopher Min. Ilang araw matapos na sampahan siya ng kasong cyber libel ni Bea Alonzo ay ito namang si Sharon Cuneta, ang megastar at ang kanyang former senator na husband na si Kiko Pangilinan ang magsasampa or nagsampa na pala ng bagong cyber libel cases dito kay Christopher Min. Okay, and yun, siguro pakinggan muna natin kung ano tong nangyari sa kanila at syempre gagamitan natin ito ng Comicsman method. Okay, so abang-abang lang at teka. No, at syempre gagamitan natin ito ng Comicsman method. Okay, panoorin muna natin. Senator Mega, ano po yung final natin at kanino po? Well, cyber libel crime under Republic Act. Well, revised penal code. So, and then the cybercrime law. Dahil nga sa malicious and imputation of defamation of our persons. Sabi nga natin na yes, we are public figures, but we also have rights. Because ang daming nagsasabi na pag public figure kayo, dapat tiisin niyo yung mga pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. Yun. So, yun yung sinasabi ni Christopher Min na ang mga public figures, yun ang tinuturo niya. Actually, matagal na niyang tinuturo yun. Bata pa lang ako. Sa kanya ko unang narinig yung konsepto na ang mga public figure ay hindi pwedeng magreklamo. Or at least yun ang naging impression sa akin ng mga sinasabi niya. Na hindi siya pwedeng magreklamo na ibinabalita nila yung mga personal na bagay tungkol sa buhay ng isang public figure katulad ng isang artista. 'Di ba? Yan din yung dahilan kung bakit naiinis sila dun sa ibang mga artista katulad ni Kim Chu na sinasabi niya wala na kayo dapat pakialam diyan. Kumbaga karapatan ko na sarilinin na lang yung mga bagay na ganyan. So, pero nagagalit sila dahil hindi, may karapatan kami, public figure ka eh. Kailangan ibuyang-yang mo ang lahat ng detalye ng iyong buhay upang aming pagkakitaan. Hayop ka, 'di ba? Ganun. So, kasalanan pa ng artista na ayaw niyang ipangalandakan yung mga detalye sa buhay niya na hindi niya gustong malaman ng publiko, lalo na syempre yung mga bagay na nakakahiya, 'di ba? So, pero doon sa mga sinasabi ni Christopher Min na isda ka sa aquarium at the mercy of people looking at you to scrutinize every detail of your life dahil isda ka sa aquarium bilang isang public figure. Okay, tuloy natin to. In fact, we also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. So that's why we're filing this case. Ayan, so tama yung sinabi ni Kiko Pangilinan dito na hindi porket public figure, unlike dun sa sinasabi ni na Christopher Min na isa kang isda sa aquarium, pag may nalaman kami sa buhay mo, karapatan namin o na ipangalandakan ito
'Di ba? 'Di ba minsan naman kasi ano, parang kumbaga parang, nalaman namin, pangalandakan natin 'to. Public figure ka, 'di ba? Parang gano'n yung lumalabas sa mindset ni Christopher Min and probably dun sa iba pang mga showbiz chika icons. Okay? Pero hindi gano'n. Sa batas kasi kahit public figure ka, kung walang kinalaman doon sa pagiging public figure mo, yung bagay na sasabihin nung let's say isang journalist katulad ni Christopher Min, journalist daw siya, 'di ba? Well, showbiz journalist. Let's give her that. Kung walang kinalaman doon sa pagiging artista, let's say artista ka, 'di ba? So, you can scrutinize yung artista based doon sa trabaho niya bilang artista, 'di ba? Bilang artista. Let's say sabihin mo hindi ka impressed sa acting, 'di ba? Katulad nung sinabi ko last time, hindi ka nagagalingan sa pag-arte o kaya laging late. May kinalaman sa sa professional life mo 'yun eh. Laging late or let's say siguro pwede mong sabihin na suplado sa fans kasi kasama ng pagiging artista mo yung fan interaction 'di ba? Pero kung let's say i-interviewin mo yung mga kasambahay nung isang tao, nung isang artista, maghahanap ka ng mga kasiraan, 'di ba? Tapos ipangangalandakan mo yung mga bagay sa loob ng pamamahay nila na dapat private 'yon doon sa loob ng pamamahay ng tao. Tapos ikaw ilalabas mo o kaya mag-i-impute ka ng krimen, sasabihin mo hindi ka nagbabayad ng tax, sasabihin mo addict ka, sasabihin mo ng death threat ka. 'Di ba? Ng death threat ka ng isang vlogger na abogado. so pag ganon yung mga bagay na sinasabi mo na wala namang kinalaman sa pagiging artista ng tao, 'di ba? Pwede kang makasuhan ng cyber libel. May mga listahan sa batas kung ano yung mga parameters ng cyber libel. Pagpasok dun yung ginawa mo, pwede kang makasuhan ng cyber libel. But of course, you will have your day in court. Hindi naman porket pasok dun, hindi mo na pwedeng i-defend ang sarili mo. Which is, gano'n naman gagawin nitong si Christopher Min. At una pa, hindi pa naman pasok, isinampa pa lang, 'di ba? So mahaba pang proseso 'yan. Hindi pa guilty si Christopher Min. Okay, tuloy natin 'to. Hindi dapat at siyempre alam na natin yung sistema sa social media ngayon, di ba? Paramihan ng views, paramihan ng subscriber, paramihan ng share. So kung ano-ano na lang paninira o kasinungalingan ng kinakalat para lang kumikat, para lang dumami ang kanilang viewers at subscribers. So hindi tama ito. Okay. That's why we're putting a stop. Ngayon, actually that is a commentary about social media practices na yung irresponsibility dahil nasilaw ka sa dami ng views kasi masarap pag madaming views 'di ba? Masarap sa pakiramdam, feeling mo importante ka, 'di ba? Tapos syempre yung kikitain mo, 'di ba? The more views, the more engagement you get, the more watch time you get, mas malaki ang magiging kita mo sa YouTube, sa Facebook at kung saan-saan pa. Okay? So Up to this, and we believe the criminal behavior should not be allowed to continue. Mega, what do you... ayun, so he called what Christopher Min is doing criminal behavior. Well, may basehan naman siguro yun kasi yung cyber libel or libeling someone is a crime, and kaya nga sila nagsampa ng cyber libel is because they think cyber libel sila. So that is his opinion about that thing, and kaya nga siya magsasampa ng kaso sa korte para malaman ng korte kung totoo ngang kriminal yung ginawa sa kanila. You wanna say, Sean? Like you said nga, because we're public figures, we're very understanding of the fact na, we're open to public scrutiny, criticism. Yun. Actually, naiintindihan nila yon.
naiintindihan nung unang-una matatalinong tao naman tong dalawang to, si Sharon Cuneta, itong isa senador pa, na yes, they're open for public scrutiny, pero unfortunately for Christopher Min, alam din nila ang batas, 'di ba? And may hangganan ang pwede mong pakialaman sa buhay ng isang tao kahit public figure pa yan. It's really okay because it's kakambal ng trabaho namin. Siya bilang politiko, ako bilang artista. But it gets to a point kasi na, it affects your children, your family. I've lost sleep over it. Kasi feeling ko kahit hindi totoo, parang, syempre meron kahit lima na maniniwala doon. Parang I have brought suits against siguro 2 people in the past over 46 years of my. Ayun, yun ang isang tingin ko na naging problema dito eh. Siguro pag-usapan natin ito more on the next video na gagawin ko. Yung reaction ko naman dun sa sagot ni Christopher Min. Kasi naglabas na siya ng statement about this. Okay? So, I'll probably expound on that dito sa sinasabi niya. But briefly, sa tagal ng mga panahon, dekada na lumipas na mayroong mga showbiz talk shows na ganyan, at with impunity, ginawa nila yung mga pambabalahura sa artista, and they had immense power over the industry dahil sila nga ang merong hawak kung sisirain nila o i-build up ang isang artista. Kaya nilang gawin yun, lalo dati, di ba? Ngayon, dahil nasanay sila, ilang dekada silang they operated with impunity, kala nila ganun habang buhay. And I think the fact na sinabi ni Sharon Cuneta na dalawa lang yung nakasuhan niya, tingin ko nasanay din na kumbaga yung mga taong umaabuso, kumbaga hindi sila takot kasi hindi naman nagdedemanda yung mga artista eh, 'di ba? Hindi naman kayo nagdedemanda eh. So tuloy-tuloy lang kami dito. 'Di ba? But now, meron ng cyber libel laws at saka yung social media, matindi talaga, and they think itong mga katulad ni na Christopher Min, they think they're still living in the past na untouchable sila. Walang makakapag reklamo sa iyo, 'di ba? Kasi ngayon madali nang mag-record ng ebidensya. Isang download mo lang dun sa YouTube video, di may ebidensya ka na, 'di ba? Dati hihingin mo pa yung tape kung saang channel lumabas yung broadcast kung makukuha mo, 'di ba? Or swerte mo na i-record mo, magagawa mo ba 'yun? 'Di ba? Ngayon mas madali nang maghanap ng ebidensya. So, mas madali nang lumaban sa mga cyber libel at libel shit. Okay. My career, no? So, hindi ako mahilig sa ganito. Kung Okay. pwede lang kaya lang parang after so often na tinitira ka, baseless, or yung opinion, okay lang yun eh. Pero pag medyo, alam mo, there's a line, you don't hit beyond the belt, below the belt rather. You don't hit beyond what is acceptable. So, Okay. pati mga anak namin, marriage namin, lahat na, parang ang sama-sama namin, parang ang sama kong ina, ang sama kong tao. Ayun. Obviously, nagkaroon din ng emotional impact sa kanila itong mga ginagawang paninira ng mga so-called showbiz journalists na ito. And for the longest time, again, they operated with impunity. Yung kinukwento nga dun sa last episode, dun sa radyo, 'di ba? Na parang, what? Hindi ako makapaniwala na trabaho yun. It's a legit way to earn a living in the Philippines na manira ka ng tao sa radyo. 'Di ba? Hindi talaga ako makapaniwala nung nakakapakinig ako ng mga showbiz chika sa radyo dati, sa taxi. 'Di ba? And ngayon, the mga artista are starting to fight back, and hopefully it could start a change dito sa showbiz marites culture
'di ba? Okay, so etong kwento na ito ay ituloy natin doon sa next video about dun sa sagot ni Christopher Min. But right now, it seems like come-uppance is finally catching up with these showbiz chika icons, and I don't know. Let's see what happens. Hopefully, lessons will be learned. Sa totoo lang, ayoko namang makulong si Christopher Min over this. Okay, but I hope she learns. But I hope really she learns and she realizes the immense amount of damage she has caused Filipino culture. She and the other showbiz marites icons. 'Di ba? Hindi naman siya lang. Pero I think yung pagiging walang pakundangan ng mga katulad nila, nila Lolit Solis, nila Christopher Min, yung mga dati pa, kahit nga sina Boy Abunda, 'di ba dati? Kasi they encourage snooping around uh, sa kanila, public figures, pero sa sa mga karaniwang tao, sa kapitbahay, 'di ba? Kung nakikita mo nga naman sina Boy Abunda, sina Christopher Min, sine-celebrate pa sa TV. Ang taas ng tingin ng mga tao sa kanya. Kumbaga, yung mga artista nagki-kiss ass sa kanila, 'di ba? Ano ba naman yung makichika ka rin tungkol dun sa kapitbahay mo. So I think there's a correlation with that na nakikita ng mga tao. And one thing to blame for that is itong showbiz marites culture. Yun ang itatawag ko, showbiz marites culture. Okay. So, hindi ko na nalagay yung mga ibang Comics Man Method shit ko dito. But yun na muna. I'll see you in the next episode. Paalam.